Yuna, maliliit ang delivery man natin ngayon kaya ikaw muna mag-deliver ng mga bulaklak sa EGF building. Utos ng kanyang kapatid na si Yvonne. Sige ate, akin ang susi ng van. Anya, kararating lang niya sa kanilang flower shop. Nang makuha ang susi ay kaagad niyang isinakay sa van ang 2 basket ng sari-saring bulaklak. Marunong naman siyang magmaneho at may lisensya. Umalis din kaagad siya. Pagdating sa EGF building ay pinapasok siya ng gwardya sa indoor fashion runway or catwalk kung saan umano gagamitin ang mga bulaklak. Excuse me, flower delivery. Sabi niya sa 3 baklang nag-uusap. Hindi siya pinansin ng mga ito kaya ang lalaking kararating lang ang kanyang nilapitan. Nakasuot ito ng black suit, may sunglasses sa mga mata. Sir, saan ko po ilalagay ang mga bulaklak? Tanong niya. Napahinto sa harapan niya ang lalaking matangkad, matikas. Just put the flowers there. Anito at itinuro ang stage. Sige po, salamat. Anya at iniwan ng kausap. Nang mailapag sa gilid ng stage ang mga bulaklak ay hinabol niya ng tingin ang lalaking nakausap kanina. Saka lang niya napagtanto na pamilyar ito sa kanya. Palabas na sana siya ng silid nang pigilan siya ng isang baklang matangkad na nakatali ang mahabang buhok na blonde. Wait miss, sabi nito. Huminto naman siya at nilapitan ng bakla. Bakit ho? Sinuyod siya nito ng tingin. Go to the wardrobe and change your clothes. We're running out of time. We only have 5 hours to rehearse. Ho? Teka, hindi ako empleyado rito. Ayoko na ng maraming excuse. Stella, bihisan ng babaeng to. Anito, tinawag ang isang babae. Nataranta na si Yuna nang hilahin siya ng babae papasok sa wardrobe. May 5 kababaihan doon na naghihintay na mabihisan. Nasuyod siya ng tingin ng mga ito. Is she a model too? Bakit parang napadaan lang siya dito? Nang uuyam na sabi ng isang babaeng ubod ng payat. Nakasuot lang kasi siya ng denim pants na gulanit ang bias at maluwag na pulang blouse. Nakatali rin ang gabaywang niyang buhok na maalon. She looks like a sales lady in some random pirated cellphone stores. Kutyari ng isang morenang babae na mas matangkad. Nang dumaan si Yuna sa harapan ng mga babae ay may pumatid sa kanyang isang paa kaya siya'y nadapa. Pinagtawanan pa siya ng mga ito. Nagangat siya ng muka at napatitig sa kamay ng lalaki na nakalahad sa kanya. Get up, miss, sabi ng pamilyar na boses ng lalaki. Humawak naman siya sa kamay nito at tumayo. Natigilan siya nang mapatingin sa mukha ng lalaki na may suot na sunglasses. Ito ang nakausap niya kanina. Salamat, sir. Naiilang niyang sabi. No worries. I also want to thank you for some reasons. Napatunayan ko ngayon lang na may mga high-profile models pala rito na bully. They can buy class, but can't afford manners. Sabi nito at hinarap ang 3 babaeng modelo na nanlait sa kanya. Namagitan naman ng matabang bakla na nakasuit. Sir, I apologize for my model's behavior. They were new here at hindi pa sila aware sa restrictions. Paliwanag ng bakla. Ito naman ang hinarap ng lalaki. Elliot, you know the rules here. I'm not tolerating bullies and entitled models. You should orient them first before hiring. Sir, I'm really sorry. Biglaan kasi ang launching ng bagong fashion designs ngayon at walang available na models for the project. So we rushed the models hiring. And these 3 ladies are still college students and this is their first time in their modeling careers. For the brand launching, I will let them stay. But it was just for the night show. After this, find their replacement. Yes, sir. Hinarap naman ni Elliot ang 3 babae at pinagsabihan. Tatakas na sana si Yuna pero binalikan siya ng gwapong lalaki. Where are you going, Yuna? Tanong nito na ikinawindang niya. Alam kasi nito ang pangalan niya. Kilala mo ko? Untag niya. Of course. The rehearsal is about to start. Change your clothes. Ho? Hindi po ako model. Balis ang giit niya. Nilapitan na siya ng babaeng staff at pilit pinapapasok sa showroom. Pinilian siya nito ng dress. Ito muna ang isuot mo for rehearsal, iha. Sabi ng babae. Nawiwindang man ay isinuot niya ang binigay nitong damit. Kainis, anong gulo ba't yung pinasok ko? Maktol niya habang nagsusuot ng backless wine red dress. Hapit ito sa kanyang katawan kaya hulmang-hulma ang payat niyang baywang. Paglabas niya ng showroom ay nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Pero ang titig niya ay nakafocus lang sa pamilyar na lalaki. Iniisip pa rin niya kung bakit alam nito ang kanyang pangalan. She looks like a living doll. Kinikilig na sabi ng matandang bakla. Kumabog naman ang kanyang dibdib nang lapitan siya ng gwapong lalaki.
Hinila nito ang ponytail niya kaya naladlad ang kanyang buhok. Is this your first time in the modeling industry, Yuna? Pabulong nitong tanong malapit sa kanyang tenga. Napatingala siya sa mukha nito. 5 feet at 7 inches na ang taas niya pero matangkad pa ng 2 dangkal sa kanya ang lalaki. At nang magtanggal ito ng sunglasses ay napanganga siya sa pagkamangha. Edison Guerrero? Sambit niya nang makilala ang lalaki. Tipid itong umiti. You finally recognize me. I know your brother Yuri, a classmate since elementary school and college. Yun ang pangalan mo, di ba? Oo, I'm Yuna Marie Gamboa. Umiwas siya ng tingin sa mga mata nito nang maalala na ito ang childhood crush niya. At aminado siya na gusto pa rin niya ito. Updated siya sa achievements ni Edison bilang fashion designer. Pero bihira niyang makita ang mukha nito sa social media o balita. Pangalan lang nito ang sumikat. Bakit alam mo pa rin na pangalan ko, Edison? How can I forget the sister of my great rival in school? Palagi kang kasama ng kuya mo. At huling kita ko sa'yo noong nag-enroll sa university si Yuri kasama ka. Ilang taon ka na pala, Yuna? Ibinalik niya ang tingin sa mga mata nito. 28 na ako at 1 taon lang ang tanda sa akin ni Kuya Yuri. Oo nga pala, kaedad ko lang si Yuri. At unang kita ko sa'yo grade 4 ka. Yung batang palagi nakabuntot kay Yuri at sinusundo siya sa classroom namin. I'm glad you still remember me. Malapad siyang umiti at lihim na kinilig dahil hindi siya nakalimutan ni Edison. Hindi kita nakalimutan kasi ikaw ang kalaban ni Kuya sa honor. Pansin niya ang biglang paglaho ng ngiti ni Edison at naging uneasy ito. I miss your brother. Because of him, I studied hard to maintain my grade and stay on top. Pagawan ay sabi nito sa malamig na tinig. Napalis din ang ngiti ni Yuna nang maalala kung paano namatay ang kanyang kuya. Tumalon ito mula sa 3rd floor ng school building noong first year college to. I miss my brother too. 11 years na rin simula nang namatay siya. Malungkot niyang wika. Naudlot ang usapan nila nang lumapit si Elliot. Sir, magsisimula na po ang rehearsal. Sabi nito. Nataranta naman si Yuna dahil hindi niya alam ang gagawin. Pinigil niya sa kanang braso si Edison. Sandali lang, Edison. Hindi dapat ako kasali rito eh. What do you mean? Nag-deliver lang ako ng mga bulaklak dito na order ng event organizer mula sa flower shop namin. Nangunot ang noo ng lalaki. But the manager told me you're one of the new models. Napakamot siya ng ulo. Hindi ako model. But you look perfect as a model. You're stunning, tall, beautiful, and your vital statistics are perfect for any kind of clothes. Nasuyod pa siya nito ng tingin. Ganoon naman ang pag-init ng pakiramdam niya sa kanyang mukha dahil sa papuri ng kanyang childhood crush. Pero hindi talaga ako model, giit niya. Pero naalala ko, sumali ka noon sa beauty contest sa school natin nung high school. Kasi gusto ko maging fashion designer noon. Ako ang nagde-design sa mga damit ng kandidata. Kaso isinali ako ng teacher ko. Napangiti si Edison. Hanggang ngayon ba gusto mo pa rin maging fashion designer? Oo naman. Ang totoo ay marami na akong napasahan ng designs ko, kaso walang tumanggap. Dismayadong sabi niya. Send me your designs, I'll check it. Napapiksi pa siya dahil sa kilig at saya. Salamat, Edison. Mamaya rin ay guguhit ako na bagong design sa tipapasa sa'yo. Pero saan naman kita pupuntahan? In my office, sa 12th floor nitong gusali. Sige, pero pwede na ba akong umuwi? Baka hinahanap na ako ng ate ko sa shop. Mariin itong umiling. Sorry, I want you to rehearse today for the fashion brand launching tonight. Kung aalis ka, kukulangin ang models namin at mahihirapan kaming itawid ang fashion show. It's also a great opportunity for you to be part of this company. Not just a model, but also a designer. Don't worry, I will pay you for tonight's show. Kinakabahan man ay nanaig ang pananabik sa puso ni Yuna. Pagkakataon na niya yon upang mapalapit kay Edison at maisakatuparan ang pangarap niyang career. Sige, payag ako. Pero uuwi muna ako kasi ang sasakyang gamit ko ay delivery service ng shop namin. Okay, basta babalik ka kaagad ah. Oo. Patakbo siyang lumabas at nang makarating sa parking area ay kaagad siyang lumulan ng van at nagmaneho. Pagdating naman sa flower shop nila ay sermon ang isinalubong ng kanyang ate. Ayaw pa nitong pumayag sa pag-extra niya bilang modelo. Ate, ngayong araw lang ako model at sa susunod ay fashion designer na ako. Hindi ba gusto mo ring matupad ang pangarap ko? Anya habang pilit na kinukumbinsi ang kanyang ate. Nasa counter sila ng shop. Napabugan ng hangin si Yvonne. Sige, papayagan kita.
Pero tiyakin mo na hindi scammer yung modeling agency na kumuha sa'yo Baka maulit yung sinapit mo sa peking fashion company tapos ninakaw lang ang designs mo. Promise, hindi to scam. Kilala ko ang nag-hire sa akin. Sige na, umalis ka na. Pero ang kotse ni dadeng gamitin mo. Sure, thanks sis. Humalik pa siya sa pisngi ni Yvonne bago umalis. Nagpalit na siya ng sandals na may 3 inches na takong at umalis dula ng kotse ng kanyang ama. Pagbalik ni Yuna sa EGF building ay nagsisimula na ang rehearsal sa catwalk. Naroon si Edison at nanonood habang nakaupo sa bench kaharap ng entablado. Sorry, late na ako. Anya nang makalapit kay Edison. Umakit ka na sa stage at si Joshua na ang bahala. He's the manager. Ani Edison, itinuro ang baklang nakasuit. Umakit naman siya sa entablado at nilapitan si Joshua. Ito ang baklang pinagkamalan siyang modelo. Pumila ka na sa likuran ng ibang models, Yuna. Then follow the instruction of your coach. Ani Joshua. Yes, sir. Pumila na siya sa pinakadulo at nakinig sa instructor na bakla rin. Mabuti na lang sanay siyang maglakad kahit mataas ang takong ng sandals. 3 oras bago natapos ang morning rehearsal. Hinahapong lumuklok sa bench si Yuna. Lunch break muna, ladies. The rehearsal will resume after 2 hours. Anunsyo ni Joshua. Maya-maya ay lumapit si Edison sa dalaga. Are you okay, Yuna? Tanong nito, lumuklok sa gawing kaliwa niya. Tumango siya. Medyo napagod lang ako. Turan niya. Napatingin siya sa bote ng mineral water na inaabot sa kanya ni Edison. Take it. Anito. Thanks. Kinuha naman niya ang bote ng tubig at binuksan. Mahinhin niya itong nilagok. Ano pala ang tinapos mong kurso, Yuna? Nag-aral ako ng fine arts. Same pala kayo ng kurso ng kuya mo. Hindi ba fine arts din ang kurso mo? Magkaklase kayo ni kuya Yes, but I also studied fashion design. Hanggang ngayon nag-aaral ako ng business management. Hindi ka pa pala nakontento sa tinapos mong kurso? Amuse niyang saad. Tipid din itong umiti at umiling. Marami kasi akong gustong gawin sa buhay. Pareho tayo. Gusto ko nga rin mag-aral ng fashion design kaso nawili na ako sa business ng pamilya ko. Ano ba ang business niyo? May flower and vegetable farm kami sa La Trinidad Benguet. Nag-for good na kasi rin ng parents ko sa lugar ng mami ko. Hindi ba industrial engineer ang tatay mo at college professor naman ang mami mo? Oo, pero retired na si mami. Si daddy naman ay tuloy ang trabaho habang namamahala sa farm namin. And why are you still here in Quezon City? Napamahal na kasi ako rito at dito rin ako pinanganak at lumaki. At dito mo rin ba nakilala ang asawa mo? Gilala siyang napatitig kay Edison at hindi nito mahanap ang sagot kung bakit nito nabanggit ang tungkol sa asawa. Sasagutin na sana niya ito ngunit lumapit si Joshua. Sir, dumating na po si Miss Nadia at gusto kayong makausap. Anito. Papuntahin mo na lang siya sa office ko. Ani Edison. Tumayo na ito. Mag-lunch ka muna, Yuna. Balik ka na lang dito mamaya. Pagkawan ay sabi nito sa kanya. Tumango lamang siya. Nang makaalis si Edison ay lumabas na rin si Yuna at bumili ng pagkain. Pagbalik niya sa gusali ay dumiretso siya sa cafeteria. Yuna, maupo ka rito. Yaya ni Elliot nang mapansin siya. Nag-iisa itong nakaupo sa harap ng kwadradong lamesa. Lumuklok naman siya sa katapat nitong couch. Salamat po. Anya, binuksan na ang kanyang pagkain na nasa disposable lunchbox. Pasensya ka na kanina sa inaasal ng bagong talents ko. Hindi ko pa kasi sila na-orient dahil minadali ang rehearsal. Anito. Ayos lang po. Ang awkward nga po na nangyari kasi hindi naman talaga ako model. But you perform well, ha? And Sir Edison obviously likes you. Pansin ko rin na parang close kayo. Do you two know each other? Nakilala ko si Edison nung elementary kami. Iisang school lang ang pinanggalingan namin hanggang college. Wow, kaya pala komportable siyang kausap ka. Edison is hard to please and his attention is like gold. Difficult to earn. Napangiti siya at kumain na rin. Hindi nga lang siya makapag-focus sa pagkain dahil dinig niya ang chismisan ng mga modelo sa katabi nilang table. Si Edison ang paksa ng mga ito. Mas pogi pala sa personal si Sir Edison Guerrero, no? Ang hot niya at hindi halatang bisexual. Kinikilig na sabi ni Cassie, isa sa bagong modelo na nakilala niya sa entablado. Oo nga, sayang, sana straight guy na lang siya. Gatong naman ni Vicky, isa sa nangutya sa kanya kanina. Nangunot bigla ang noon ni Yuna dahil sa narinig, at hindi siya naniniwalang bisexual si Edison.
Hindi siya mapakali at nakiusyoso na kay Elliot. Sir Elliot, matagal mo na rin bang kilala si Edison? Not really. May 2 taon pa lang akong partner ng kumpanyang to sa talent manager. Totoo bang bisexual si Edison? Mahinang tumawa si Elliot. That was a rumor, girl, and no one proved it. Pero schoolmate mo siya since elementary, di ba? Hindi mo ba nakumpirma ang sexuality niya? Oo, pero sa pagkakakilala ko sa kanya ay straight guy siya. Nakasundukan nga niya minsan ng kuya ko eh. Pero ano malay mo, baka nagbago siya. May ganun kasing tao, di ba? Kung kailan tumanda ay saka na-realize ang totoong sexuality nila. And what do you think of Edison now? Tumikwas pa ang isang kilay nito habang inuusig siya. For me, he's not bisexual. I'll prove it. How can you prove it then? Pilya siyang ngumiti nang maisip na aakitin niya si Edison. Ilalabas ko ang tunay na katauhan ni Edison. Anya, humagikik lang si Elliot. 2 oras lang ang huling rehearsal ng mga modelo at pinagpahinga na sila. Nakauwi pa ng bahay si Yuna at naligo. Dahil sa excitement ay bumalik siya kaagad sa EGF 5:00 pa lamang ng hapon. Naglibot muna siya sa gusali. Papasok siya sa indoor garden nang makasalubong niya ang pamilyar na lalaki. Napansin siya nito at nakilala. Yuna Marie? Bulalas nito. Tinitigan pa siya sa muka. Kumarap-kurap siya nang matitigan din ang gwapong mukha ng lalaki. Redson? Sambit niya nang makilala ito. Yes, and long time no see. Lalo kang gumanda. Tipid siyang umiti nang maalala na si Redson ang unang lalaking nanligaw sa kanya, pero una rin niyang nabasted. Kaklase niya ito noong high school at naalala niya na kapatid pala ito ni Edison. Nice to see you again, Redson. Naiilang niyang sabi. You look shy. Nakukonsensya ka pa rin ba sa pambabasted mo sa akin noon? Hindi I never regretted refusing you before. Umasim na ang mukha ng lalaki at takmang itutulak siya pero may pumigil dito. Redson, don't dare touch her. Saway ni Edison na siyang humila kay Redson palayo sa kanya. Nagulat pa si Yuna at palipat-lipat ang tingin sa 2 lalaki na biglang nagsukatan ng matatalas na titig. Maya-maya ay ngumiti si Redson. Inayos pa ang necktie ni Edison. Sorry big bro, pero bakit hindi ko pwedeng hawakan si Yuna? Akong first kiss niyan. Anito, umigting na ang panga ni Edison sa gigil at kinaladkad palayo si Redson. Nagtalo ang mga ito. Umini tuloy ang pakiramdam ni Yuna sa mukha nang maalala na nahalikan siya ni Redson noon sa lips dahil nabuwal siya sa damuhan. Kinuha kasi nito ang diary book niya at pilit niyang binabawi. Pwisit ka, Redson. Huwag mong sasabihin kay Edison na crush ko siya. Natatarantang sabi niya nang maalala na nabasa ni Redson ang diary niya noon at nalamang crush niya ang kuya nito. Maya-maya ay bumalik si Redson. Pilyo ang ngiti. Don't worry, Yuna. Hindi ko sasabihin kay kuya na crush mo siya. Basta ba, ilakad mo ko kay Viola. Anito sabay kindat. Nilegpasan lang siya nito. Si Viola ay ang best friend niya since high school at college. Maya-maya ay nilapitan siya ni Edison. Pasensya ka na sa kapatid ko, Yuna. As you can see, he never changed. Pilyo pa rin. Anito. Nako, sanay na ako kay Redson. Wika niya. Pero totoo ba na niligawan ka noon ni Redson? Ligaw biro lang yun, dala ng adolescence age. And he's your first kiss? Aksidente lang ang nangyari, hindi naman yun big deal. Hindi na kumibo si Edison at niyaya na siya patungong wardrobe. Naroon na rin ang ibang modelo at inaayusan ng makeup artist. Namangha si Yuna nang malamang si Edison ang designer ng mga damit na ilo-launch. Pang world class ang designs nito at hindi nakapagtatakang sumikat ito maging sa ibang bansa. Kinakabahan ako. It's my first time at baka matapilok ako sa stage. Sabi niya habang nakaupo sa harap ng malaking salamin at inaayusan ng makeup artist. Kumislot siya nang may kamay na sumampa sa kanyang kanang balikat. Si Edison pala at nagtama ang mga titig nila buhat sa salamin. You can make it, Yuna. Isipin mo na lang ang fashion show na ito ang ticket sa pangarap mo. Ang maging fashion designer. Bulong nito sa kanyang tenga. Sandali siyang kinilabutan dahil sa init ng hininga ni Edison na naiwan sa kanyang tenga. Pero kalaunan ay napangiti siya. I will do my best, sir. Confident niyang sabi. That's my girl. As a ramp model, you don't need to show emotions. You're not going to impress the audience with your face, but with the dresses you wear. Kailangan makita nila kung paano dalhin ang isang damit. Ipakita ang angulo nito, the artistry, lalo na ang mensahe nito. I know you're a good designer too. And as a designer,
You must know how to market your works. Isipin mo na lang, design mo ang suot mo. And you must be proud presenting it to the audience. Dahil sa mga salita nito ay naglaho rin ang kaba sa kanyang puso. Thanks, Edison. Promise I won't let you down. Good luck then. Lumayo rin ito sa kanya. 6:00 pasado na nagsimula ang fashion show at halos mapuno ng mga tao ang paligid ng runway. 5 designs ng damit ang inirampa ng bawat modelo na disenyo lahat ni Edison. Lalo lamang humanga si Yuna sa lalaki. One day pangalan ko naman ang matatawag bilang fashion designer. Nakangiting sabi niya habang nakasilip mula sa backstage. Tapos na rin ang fashion show at hindi na nakausap ni Yuna si Edison. Marami kasing sikat na personalidad at celebrity na kumausap dito. Pwede ka nang umuwi, Yuna. Here's your talent fee given by our boss. Sabi ni Joshua nang makabalik siya sa wardrobe. Inabot nito ang perang nakasilid sa brown envelope. Kinuha naman niya yon. Thank you, sir. Sino po pala ang boss natin? Anya, pagkuwan ay nagtanong. Aren't you aware? Ilang beses mo na siyang nakausap today Pinandilatan pa siya nito ng mga mata. Sino po ba? Si Sir Edison Guerrero. My gosh! Nawindang siya. Ay, sorry. Akala ko designer lang si Edison at may mataas na posisyon dito. Aware ako na mayaman siya pero wala akong nabalitaan na may sarili siyang fashion company. At hindi ko kilalang owner ng EG Fashion Incorporated. Nabalitaan ko lang na nakilala sa ibang bansa si Edison dahil sa sikat niyang designer dress na ginamit sa beauty pageant. Of course, Edison is low-key billionaire businessman. Outsiders are unaware of who the founder of this company is. And even other employees and models thought Edison was just a famous fashion designer. And hey, I shouldn't tell you about it. Anito sabay tawa. Nilapitan pa siya nito at binulungan. Just pretend I didn't tell you anything, ha? Go home now. Napapangiting pumasok siya ng banyo. Doon na siya nagbihis dala ang kanyang malaking shoulder bag. But I heard everything. Lokong Joshua yun Amused niyang sabi habang nagbibihis. Pagkatapos ay lumabas din siya at nagpaalam sa mga kasama. 11:00 na ng gabi kaya kaagad siyang lumulan ng kotse. Nagbilang muna siya ng pera. 30,000 ang talent fee ko in less than 24 hours? Manghang bulalas niya at paulit-ulit na binilang ang pera. Ang generous naman talaga ng crush ko. Napatili pa siya sa kilig. 1 linggo na ang nakalipas pero wala pang natatanggap na tawag si Yuna mula sa opisina ni Edison. Naipasa na niya ang designs niya sa opisina nito pero sekretary nito ang nakatanggap. Wala kasi ito noong pumunta siya. Yuna, aalis ako ngayon. Ikaw na mag-ayos ng order na bulaklak. Sabi ni Yvonne nang makarating siya sa flower shop. 8:00 pa lamang ng umaga ay tambak na ang orders nilang bulaklak. Palibhasa malapit na ang Valentine's Day. Opo ate. Matamlay niyang tura nang makapasok sa counter. Oh, at bakit parang pinagbagsakan ka na naman ng langit ha? Kasi 1 linggo na wala pa rin tawag mula sa pinasahan ko ng designs. Nako, hindi ka pa rin talaga nadadala. Ilang kumpanya na ba ang pinasahan mo na pinabulok lang ang designs mo? Wala kang experience at hindi nakapag-aral ng fashion design. Kaya baka hindi ka matanggap-tanggap. Alam mo naman ang standard ng ibang kumpanya, masyadong mataas. Pero sure ako na makakapasa ang designs ko kasi kilala ko may-ari. That's not enough, Yuna. Business is business. O siya, ayusin mo mukha mo. Pakaisipin ng customer may pinaglalamayan ka. Aalis na ako. Tumango siya at sinundan ng tingin ng paalis niyang ate. May dumating ding customer kaya todong ngiti siya. Good morning, sir. Ano pong bulaklak ang hanap niyo? Tanong niya sa lalaki. May bouquet ba kayo ng white roses? Anito. Wala po kaming ready-made bouquet pero kung makapaghihintay kayo, igagawa ko po kayo ng bouquet. Sige, pero babalikan ko na lang. Babayaran ko na. Kinuha na niya ang bayad nito at binigyan ng resibo. Nang makaalis ang lalaki ay iniwan niya sa kararating lang na cashier ang counter. Ginawa niya ang white roses bouquet. Miss Yuna, may naghahanap sa'yo. Maya-maya ay sabi ni Wilma, ang cashier. Sino? Tanong niya pero sa inaayos na bulaklak nakatingin. Hi Yuna. Bati naman ng pamilyar na boses ng lalaki na umagaw sa kanyang atensyon. Natitigilang tumitig siya sa lalaking lumapit na nakasuot ng maroon tuxedo. Edison? Ikaw ba yan? Manghang sambit niya. Ngumiti ito at diretso ang titig sa kanyang muka. Yes, it's me. And you look like an angel while trimming the white rose stems. Anito, sinuyod pa siya ng tingin.
Nailang naman siya dahil puting blouse lang ang kanyang suot na sinapawan ng pulang apron. Denim pants naman ang suot niyang pang-ibaba. Bakit ka pala narito, sir? May bibilhin ka bang bulaklak para sa girlfriend mo? Amused niyang tanong. Ngumisi ang lalaki. I haven't had a girlfriend since birth. I'm here to talk to you. Tumawag ako sa contact number na nasa pinasa mong resume kalapit ng designs mo. Pero busy ang linya. Natanggap mo na ang designs ko? Excited niyang saad. No, and I'm sorry. I failed to protect your designs. Resume mo lang ang nakita ko. Ano? Bakit? Anong nangyari? Nagpanik na siya. My secretary rejected your designs and sent them back to the HR department. At aksidenteng natapon ng staff ang designs mo dahil naisama sa mga itatapong papeles. Ginupo si Yuna ng galit, ngunit pilit niya yung itinago. Napahigpit lang ang hawak niya sa gunting. Ilang gabi niyang pinagpuyatan ng designs na yun at wala siyang nasave na digital copy. Does it mean I'm not accepted as your fashion designer? Gumaralgal ang tinig na saad niya. No, I can't refuse you, Yuna. I'm here to personally hire you as my new designer. Nawindang siya at tulalang natitigan ang gwapo nitong muka. Pero hindi mo pa nakita ang designs ko. But I know you're talented, and I'm excited to see your designs worn by our models. Ibig sabihin ay hired na ako? Namilig pa ang kanyang mga mata. Yes, and you can start working in my company anytime you want. Dahil sa hindi mapigilang galak ay napasugod siya kay Edison at niyakap ito ng mahigpit. Thank you, Edison. You made my dream come true. Hindi siya lumayo sa binata hanggat hindi siya nito iniiwasan. Pero tila nasyak pa ito at hindi nakakilos. Kusa na lamang siyang lumayo at nasabik siya nang mapansin ang pamumula ng tenga at pisngi nito. Sorry, na-excite lang ako. Anya pagawan. It's okay. I'm happy to see you excited too. Teka, baka magalit sa akin ng maldita mong sekretary kapag nakita ako. That will never happen because I fired my secretary yesterday. Ano? Kasalanan ko pa pala at nawalan siya ng trabaho. It's her fault for wasting a real talent like you, Yuna. Nag-hire na ako ng bagong sekretary at mas mabait siya, pero bisexual. Katulad mo rin siyang bisexual. Itinuloy niya ang pag-aayos ng bulaklak. What did you say? Tanong naman ni Edison. Wala. I heard you. You said I'm also bisexual. Tipid siyang humiti. Sorry, narinig ko lang sa chismis na hindi ka straight. Pero hindi naman ako naniniwala kasi kilala kita noon pa. Kaso nga baka please stop that nonsense, Yuna. Pigil nito sa pagsasalita niya. So, you're a straight guy? Tudyo niya sabay sipat dito na nakangiti. Napailing si Edison. I'm aware of that humor about me, but I don't care. People are just good at judging without knowing the facts. Mas madali naman kasing paniwalaan ng haka-haka kaysa alamin ang katotohanan. At hindi naman ako nagsishare ng private life details ko sa media. I want my privacy to remain safe and respected. Sorry kung nagduda rin ako sa sexuality mo, Edison. Medyo may kalambutan ka rin kasi nung elementary tayo. Sobrang tahimik mo. Hindi ka nga pumapatol kahit binubuli ka ni Kuya Yuri. But I once punched your brother's face after pulling my pants. Naubos ang pagtitimpi ko sa kanya noon. Natawa siya sa sinabi nito. Naalala ko yon. At sorry sa inasal ng kuya ko Sobrang insecure rin kasi siya kasi hindi kanya matalo-talo sa katalinuhan. Let's forget about it. And about my sexuality. I'll prove to you that I'm not bisexual. Paanong prove ba? Natigilan siya nang lumapit sa kanya si Edison at pumuesto sa kanyang likuran. Lumapat ang matipuno nitong dibdib sa kanyang likod at ikinulong siya sa bisig nito. Let me help you finish your white rose bouquet before your customer arrives, Yuna. Bulong nito sa kanyang tenga habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Napalunok siya ng laway at hindi makakilos nang tumulin ang tibok ng kanyang puso. Umurong bigla ang confidence niya upang akitin si Edison at tila siya na ang inaakit nito. Kaya ko na to, Edison. Nauutal niyang sabi. But your hands are shaking. Baka masira mo ang roses. Lalo lamang naghuramentado ang kanyang puso nang maglapat ang mga pisngi nila ng binata. Ito na ang nagtali sa pumpo ng roses at binalot ng transparent bouquet sleeve. Marunong ka rin palang magbalot ng bulaklak? Anya, maitago lamang ang tensyon sa kanyang sistema. Of course, I love arts, and flower arrangement is also an art. Anito, tinalian ng silver ribbon ang puno ng bouquet.
Baka dumating ng customer na nag-order ng bouquet. Pumiksi siya upang makalaya mula sa bisig ni Edison. Umatras naman ito. Sorry, I forgot that you're already married. Sabi nito. Nagtatakang pumihit si Yuna paharap dito. Sinong nagsabi sa'yo na ikinasal na ako? I saw your post on social media before, and you wore a wedding dress with the caption, "See you soon, my future husband." Natawa siya nang maalala ang tinutukoy nitong post. I'm not married yet. Sinuot ko lang ang wedding gown ng ate ko noon. Ikinasal siya 2 years ago, at ako ang nag-design sa damit niya. Really? Namangha pa ang binata. Yes, how can I get married? I haven't even had a boyfriend since birth. Umalon ang dibdib ni Edison at napahilot sa sentido nito. I was wrong. Amis nitong usal. And I can't believe you're updated on my life status. Are we friends on social media, Edison? Yes, we're friends. At hindi ko maalala kung sino sa ating dalawang nag-send ng friend request. Nakikita ko na lang ang status mo na dumadaan sa feed ko. Napakagat si Yuna sa kanyang ibabang labi. Ang totoo ay matagal na siyang nag-send ng friend request kay Edison at hindi niya namalaya na na-accept na pala siya nito. Hindi ko ramdam na friends na pala tayo sa social media. Wala naman ako nakikitang post mo. Anya. Hindi naman ako nagpo-post. Nagbabasa lang ako ng kung anong makita ko sa newsfeed ko. Kaya pala. Binalikan na niya ang kanyang ginagawa. Nang iligpit niya ang ginupit niyang tangkay ng rosas ay natusok naman ng tinik ang kanyang hintuturo. Aw! Daing niya at nahawakan ng nasugatan niyang daliri na may lumabas na dugo. Hey, you're bleeding, Yuna. Bulalas ni Edison, napalapit ulit sa kanya. Nagulat siya nang hawakan nito ang sugatan niyang daliri at sana'y isusubo, ngunit pinigil niya ito. Stop, that doesn't work. Anya sabay bawi ng kamay mula kay Edison. Sorry, nakasanayan ko na isubo ang daliring na sugatan. Pero hindi mo to daliri. Amused niyang sabi. Tipid ng umiti ang binata. Kumuha na lamang ito ng tissue mula sa lamesa at iniabot sa kanya. Lagyan mo ng bandage ang sugat mo. May medicine kit naman siguro kayo rito. Anito? Oo, meron. Pinahid lang niya ng tissue ang dugo sa kanyang sugat. Hindi na pala ako magtatagal, Yuna. Inform mo na lang ako kung kailan ka magre-report sa office ko. Pakisave na lang ang personal contact number ko. Sige. Dinungkot niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pants at na-save ang number ni Edison. See you soon, Yuna. Hihintayin kita hanggang Friday. At kung wala ka pa, pupuntahan ulit kita rito. Anito habang paatras. Natawa siya. Teka, paano mo nga pala nalaman tong shop namin? Pagkuman ay tanong niya. Pumunta ako sa bahay niyo kanina. Kaso sabi ng katulong, narito ka raw sa shop. Nakita ko sa resume mo ang address ng bahay niyo. At sinabi naman ng katulong ang address ng flower shop niyo. Talaga nag-effort ka, ha? Of course. I can't miss this opportunity to have a talent like you. Napangiti siya at lihim na kinilig. Hinatid pa niya sa labas ng shop si Edison. Pinalipas muna ni Yuna ang 3 araw bago nag-report sa opisina ni Edison. Nag-hire muna kasi sila ng florist na kapalit niya at gumuhit siya ng bagong fashion designs. Good morning, sir. Nakangiting bati ni Yuna kay Edison nang makapasok siya sa malawak nitong opisina. Nakaupo sa harap ng mahabang lamesa nito ang binata at nabasa niya ang nameplate nito. Chairman pala ito ng kumpanya. Akala ko susunduin pa kita sa flower shop niyo eh. Nakangiting sabi nito, nabaling din ang tingin sa kanya. Tuluyan siyang lumapit kay Edison at inilapag sa lamesa nito ang naka-folder niyang designs. Tinapos ko muna kasi ang ipapresent kong design sa'yo. Nakakahiya naman kung pupunta ako rito na walang ipapakita sa'yo. Kinuha nito ang folder at binuklat. Nagde-design ka rin ng bags and shoes, Yuna? Manghang tanong nito. Oo naman. Actually, lahat ng bags ko ay ako mismo ang nag-design at pinapatahi ko lang. Bumibili lang ako ng raw materials. Wow, you're such a total package talent, Yuna. Pero bakit hindi mo tinanggap ang modeling contract na offer ni Elliot? Anito, pagkuwan ay nagtanong. Umupo siya sa kaharap nitong single couch. Hindi naman kasi ako model. Mas gusto ko maging designer. But you're perfect as a model too. Marami ang nakapansin sa'yo nun sa fashion show at inakala nga ng iba'y professional fashion model ka. Napangiti siya at kinilig sa compliment ng chairman. Kaso, hindi ko talaga mapagtyagaan ng pressure sa rehearsal. Okay lang kung part-time. Pwede kong tanggapin ang modeling offer. You can tell Elliot about that.
Hindi ba mas maganda na ikaw mismo magrarampa sa mga designs mong damit? Malapad siyang humiti. Oo, pero mas gusto kong irampa ang designs kong damit. Hirit niya. Napangiti ang binata. I will grant your wish. I'll tell Elliot to give you a freelancer offer as a model. Talaga? Pero paano ang schedule ng trabaho ko dito sa opisina mo? You don't need to work here daily. I don't offer a full-time job for a designer. Ayaw ko kasing ikulong sila sa kontrata at gusto ko mag-explore sila. I just bought their designs. Designs ko lang ang babayaran mo, ganon? Yes, but you can also receive profit shares from your design sales. Magpipirmahan lang tayo ng contract for every batch of designs you passed or I accepted. Sige, payag ako. Pero pwede pa rin akong pumunta dito araw-araw, no? Of course, lalo na kung may tatanggapin ka modeling offer. May studio ang building ko for modeling workshop or training. May office dito si Elliot for his talent agency. Narito rin sa gusali ang paggawaan ng mga fashion wares. Narito rin ang main boutique namin. I see. Kaya pala ang laki ng building mo. At pansin ko may sikat na brand na kayo ng bags, sandals at sapatos. Yes, and that's part of the product expansion. Marami kasi ang nagdemand ng ibang fashion items. We have all ages fashion wares. At every season ay may nilalaunch kaming new brand at designs. Wow, your marketing skills are amazing. Sabagay, ano pa bang aasahan ko sa isang top honors since elementary at nagtapos ng cum laude sa prestigious university? Thanks, Yuna. And I'm happy to know you're also updated with my achievements. I thought you forgot me already. How can I forget the man I admired since childhood? First love kaya kita. Kinikilig niyang bulong. What did you say? Tanong naman ng binata. Napakislot ang dalaga at biglang tumayo. Wala. Pupuntahan ko muna si Elliot para makausap tungkol sa modeling. Pagkuman ay paalam niya. Sure. And when you return, we will proceed to the contract signing. Ang contract ba exclusive? Yes. Meaning once nabenta mo na sa akin ang designs mo, hindi mo na ito pwedeng gamitin o ibenta sa iba. It was also protected by the law. So kung may nangopya ng designs mo, I will sue them for design infringement and let them face the consequences. That's great. Sige, babalik agad ako. Kumaway pa siya rito habang paalis. Sa 5th floor natagpuan ni Yuna ang opisina ng talent agency at naabutan pa niya si Elliot na sana'y paalis na. Hi Yuna, I'm glad to see you again. Nakapag-decide ka na ba na tanggapin ang offer ko? Nakangiti sabi ni Elliot nang malapitan niya. Nakatayo na ito sa harap ng lamesa at nagliligpit ng gamit. Actually, I'm here to discuss your offer, but not the exclusive one. Anya. I knew it. Edison just texted me and said I need to accept you as a freelance model. So, do you agree? Yeah, mas okay na yun kaysa tanggihan mo lahat ng offer ko. Thanks, Elliot. So, kailan ako magsisimula? I'll call you once Edison sets a fashion launch or has a runway fashion show outside. Okay, salamat. It's all settled na ha, so bye for now. Tumango siya at sumunod kay Elliot palabas. Nag-explore pa siya sa ibang pasilidad ng gusali kaya ginutom siya at dumaan sa cafeteria. May snacks doon at inumin pero kape lang ang kinuha niya. Humihigop siya ng kape habang pabalik sa opisina ni Edison nang makasabay niya sa pasilyo si Ernest, isa sa kambal na kapatid ni Edison. Ernest Guerrero? Sabit niya nang pumantay sa paglalakad niya ang lalaki. Are you sure I'm Ernest? Nakangiting tanong nito. Hindi ka supladong tingnan unlike your twin Edward. Sinipat siya nito at napangiti. I'm impressed. Bakit may alam ka sa mga Guerrero? Kumibit balikat siya. Dahil sa kadaldalan ng kapatid mong si Redson at marami rin akong alam kay Edison. Really? Or maybe you're one of those ladies who refused Redson? Natawa siya. Yes, at ako ang unang nambasted sa kanya. Napailing si Ernest at nasuyod siya ng tingin. Masipag lang manligaw ang kapatid ko pero palaging busted. Muli siyang natawa. Pagdating sa opisina ni Edison ay nadatnan nila ang pamilyar na babaeng maganda. Kausap ito ni Edison. Naalala niya, ang babae ay si Megan, ang pinagsilong sa niyang kaklase ng binata. You're back, Yuna. At bakit kasama mo si Kuya Ernest? Ani Edison nang mapansin siya. Nagkasabay lang kami sa pasilyo. Turan niya at muling sinipat si Megan na tumayo. Aalis na ako, Edison. Tawagan mo na lang ako kapag may problema ka sa designs ko, ah. Paalam ni Megan. Sure.
Sinundan ni Yuna ng tingin si Megan habang paalis at bahagyang kumirot ang kanyang puso nang malamang designer din pala ni Edison si Megan. And who's this gorgeous lady, Edison? Is she your girlfriend? Former suitor daw niya si Redson. Maya-maya ay sabi ni Ernest kay Edison. May inabot itong susi sa kapatid. She's Yuna, my new designer, and also a freelance model. Ani Edison. Really? She's the epitome of real beauty. How can you resist her? Ginupo naman ng pagkailang si Yuna nang mapansin ang humahangang titig ni Ernest sa kanya. Kilalang playboy ito kaya hindi siya komportable. I know she's your beauty standard, kuya, but she's already taken. Ani Edison. Taken by who? Just leave if you don't have anything interesting to say. I'm busy. Nagsupla dun na nga ang chairman. Fine, but if I were you, I would steal Yuna from someone who owns her. Nakangising sabi ni Ernest habang paalis. Napailing naman si Edison. Don't mind my brother, Yuna. He's a flirt, and he never gets serious about women. Ayos lang, at kilala ko naman si Ernest. Anya, umupo sa couch na katapat ng lamesa ng chairman. Salamat pala sa pagbabakod mo sa akin kahit alam kong hindi naman totoo ang sinabi mo. Napangiti ang binata at naifocus ang titig sa kanyang muka. But I'm not just protecting you from my flirtatious brother, Yuna. Naiinis lang ako na may nagbabypass sa akin. Anong ibig mong sabihin? Amused niyang untag. I admit Ernest was right. Your beauty is difficult to resist. Even though you dress like a homeless girl, your beauty speaks decently and fascinatingly. Attractive ka na kahit nung bata ka pa. At ngayon ay perpekto ang paglaki mo bilang babae. Maybe because you have Japanese and Latin blood. Nawindang siya. Paano mo nalaman yan? Because of your late brother. Dahil kami ang madalas maglaban sa honor at magkaaway rin sa ibang bagay, syempre nakilala na namin ang isa't isa, pati ang family background. Matabang siyang umiti. Oo nga pala, sutil rin kasi ang kuya ko at palaging napapaaway. Pero kahit marami yung bisyo at kalokohan, hindi niya napapabayaan ang pag-aaral niya. Ilang sandaling natahimik si Edison at naglabas ng naka-folder na papeles. Ibinigay nito yun sa kanya. Anyway, here's the contract you need to sign, Yuna. Na-review ko na ang 8 designs mo, pati ang bags, at pasado lahat. Anito paggawan. Kinuha naman niya ang kontrata at binasa. Maiba ako, Edison. Matagal mo naman designer si Megan? Anya nang maalala ang babaeng kaaalis lang. Yes, at naging kaklase ko siya sa fashion design course sa US. Hindi ba close friend mo siya noon? Haven't you two had a relationship before or even now? Tumawa ng pagkakang binata. Megan and I were just friends. And now she's my sister-in-law. Nalalaki ang kanyang mga mata sa pagkasorpresa. Really? Paano mo siya naging sister-in-law? Asawa na siya ni Kuya Edward. Talaga? Ikinasal na pala ang suplado mong kuya? Natawa ang binata. Yes, and you don't need to feel insecure about Megan. Hindi ako insecure, no? Mariing kaila niya, nakasimangot. Okay, I believe you. Basahin mo muna ang kontrata bago pirmahan. Tumayo na si Edison. Kung kailan babasahin na niya ang kontrata, ay nag-distract naman siya nang biglang maghubad ng coat nito si Edison. Bigla siyang kinabahan nang kinakalas na rin nito ang necktie nito. Sandali, anong ginagawa mo, sir? Balisang tanong niya. I'm taking off my necktie. Para kasi ako nasasakal. Hindi ka naman maghuhubad, ano? May problema ba kung maghubad ako? That's unprofessional. Asik niya. Ngumisi ang binata. Don't worry, hindi ako maghuhubad. Never ko pa namang pinakita ang katawan ko sa babae. Baka kasi wala ka namang maipakita, sir. How did you say that? Are you still thinking I'm gay? Napipikong sabi nito. Minsan, oo. Umiwas siya ng tingin dito at binasa ang kontrata. If you doubted my sexuality, let me clear it to your mind, Yuna. Natigilan siya nang lumipat sa harapan niya si Edison. Nang tumingala siya rito, ay naaktuhan niya ang pag-unbutton nito sa polo nito. Hoy, anong ginagawa mo, ha? Natatarantang bulalas niya at napatayo. I'm just proving to you that I'm not gay. Tuluyan nga nitong nahubad ang polo nito. Sa halip na magprotesta ay napako ang titig niya sa matipunong dibdib at puso ni Edison na may six-pack abs. Napalunok siya bigla ng laway at naitulak sa dibdib ang binata, pero walang lakas. Is this how you refuse me, Yuna? You're caressing my chest instead of pushing me away.
Natigilan siya nang mapansing humahaplos lang ang palad niya sa dibdib ni Edison. Palpak ang plano niyang akitin to at siya ngayon ang inaakit nito. You're not a gay, Edison. Hindi ako magkakakrush sa bading, no? Anya, nadulas na ang kanyang dila. Hinuli nito ang kanyang kamay nang dumaustos pa sa puso nito. Do you mean you have a crush on me? Kastigo nito. Nataranta na siya at lalong nawala sa wisyo. Oo, crush kita since elementary. Since elementary? Meaning until now? Oo. Then I crushed you back. I struggled to stop myself from wanting you because of your brother Yuna. Tapos ngayon malalaman ko na crush mo rin pala ako. Nawindang siya dahil sa narinig. Dahil sa tense ay hindi siya makapag-isip ng maayos. And it's her nature. Kaya ayaw niya ng pressure kasi nawawala siya sa focus. Wait, what? Pinagloloko mo ba ako, Edison? Hindi makapaniwalang saad niya ng mahimasmasan. No, just feel my heartbeat, Yuna. Inilapad nito ang kanyang palad sa kaliwang dibdib nito. Titig na titig siya sa seryoso nitong muka at hindi na niya malaman ang sasabihin dahil sa walang humpay na paghuhurumentado ng kanyang puso. Paano mo ako nagustuhan? Hindi naman tayo naging close at wala tayong kontak ng ilang taon. I thought you hated me too because of my brother. Anya. Your brother's issue with me has nothing to do with you, Yuna. I see you as my savior from my disappointments in school. And you became my inspiration. Matagal ko nang gustong ligawan ka kaso dahil sa nangyari sa kuya mo, nilamon ako ng takot. 2 years ago, naisip kong mag-chat sa'yo at sana ituloy ang paniligaw ko. Aaminin na ring mahal kita noon pa. Kaso, nakita ko ang picture mo suot ang wedding gown. I felt hurt and disappointed again. I pursued fashion design because of you, Yuna. Seryosong pahayag nito na nagpawindang sa kanya. Seryoso ka ba, Edison? Yes. And since I met you here in my company, lahat ng nararamdaman ko sa'yo noon ay bumalik. Pero hindi ako nag-assume kasi akala ko nga kasal ka na. I'm just excited to hire you as my designer and model. But when you said you're still single, I felt excited and eager to win your attention. Sandali, paano mo ako naging inspirasyon sa fashion design? I'm not as good as you. It's not just about fashion designs, Yuna. I see you as my model, and I want to design a dress for you. Nakita ko ang drawing mo sa dress na isinuot ng kandidata sa beauty pageant ng school noon. At doon ako nagka-ideya na pwede ko ring isabuhay ang talento ko sa pagguhit. Noong una, mukha mo lang ang naguguhit ko. At katagalan, ginawa na kita ng damit. Hanggang sa naengganyo akong gumuhit ng iba't ibang designs ng damit. Yun ang libangan ko kaya nahasa rin ako. Napapangiting hinaplos niya ang makinis at maskuladong dibdib ng binata. Wala lang tayong chance na magtagpo ulit noon. But we desire each other secretly. Pero lilinawin ko lang ha. I like you because you're smart and kind. I didn't judge you, Yuna. At gusto ko ring patunayan sa'yo na walang halong pambobola ang mga sinasabi ko. And to make it official, allow me to court you. Liligawan mo ako? Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Yes, I'm dreaming of this chance for my whole life. Please trust me. Hinawakan pa siya nito sa magkabilang balikat at pinakatitigan sa mga mata. Bugso ng damdamin ay bigla siyang napatango. Nagulat siya nang yakapin siya ni Edison. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Joshua, kasunod ang 2 babaeng modelo. OMG, sorry boss! Bulalas ni Joshua at tumalikod. Ganoon din ang 2 babae. Nagulat din si Yuna at biglang naibutones ang polo ni Edison. Itago mo tong katawan mo. It's for my eyes only. Possessive niyang sabi. Humagigig naman ang binata. Sure, I'm only yours. Bulong din ito. Nang maayos ang damit ng chairman ay nagpaalam na si Yuna. Saka lamang lumapit dito si Joshua kasunod ng 2 modelo. 1 linggo pa ang lumipas at 3 gabing magkasunod ding pinaunlakan ni Yuna ang dinner date invitation ni Edison. May new contract ka na agad, Yuna. Bungad ni Edison nang dumating si Yuna sa opisina nito. Talaga? Pero hindi pa nagsisimula ang production ng unang designs ko. Anya at tuluyang lumapit sa binata. Pinauna ko na ang designs mo para next month maisama siya sa launching kasabay ng designs ni Megan. Kinakabahan ako. Baka hindi ma-appreciate ng mga tao ang designs ko kasi vintage ang concept. Lumuklok siya sa couch. Tumayo si Edison at lumipat sa kanyang likuran. Sinuklay nito ng kamay ang kanyang buhok na mamasa-masa pa. Kaliligo lang kasi niya. Baby, I believe in you. I know people will love your designs.
Wala ka bang tiwala sa taste ko pagdating sa fashion? Bulong nito sa kanyang tenga. Tumingala siya sa mukha nito. I trust you, Edison. At salamat sa pag-boost ng confidence ko. I'm always here for you, baby. Sandali, bakit baby? Amused niyang saad. Gusto ko lang. You're my baby. And I want to treat you like that. Spoil you like a princess. Don't you like it? Gusto ko. Pero hindi mo pa naman ako official girlfriend para bigyan mo ng endearment. Nakasalalay sa ang kapalaran natin dalawa, Yuna. 3 gabi na tayo nagde-date. Aren't you convinced that I want to be your boyfriend? Or should I seduce you first? Humagikik siya. Ang totoo, hindi ko alam kung dapat na ba kitang sagutin kasi hindi mo pa naman ako tinatanong. I thought we were still in a friendship relationship. Oh, come on. Sinabi ko naliligawan kita, di ba? Gusto mo ba mag-propose na ako ng kasal? Or should we proceed to the honeymoon? Napahagalpak siya ng tawa at nakurot sa kamay ang binata. Hindi ko akalaang may pagkapilyo ka rin pala, Edison. But I like your silly side, babe. So what do you want then? Dating? Marriage? Or honeymoon? Dating muna, syempre. Okay. But I want to kiss you now, Yuna. Can I? Muli siyang tumingala kay Edison at bago siya makapagsalita ay siniil na nito ng halik ang kanyang mga labi. Tutugon na sana siya nang may kumatok sa pinto. Napatayo siya bigla at lumapit sa pintuan. Binuksan niya iyon. Nasurpresa siya nang makita si Viola, ang kanyang best friend na kauuwi lamang mula sa Paris. Viola, akala ko ba bukas ka papupunta rito? Bulalas niya sa bayakap sa kaibigan. Excited ako eh. Sabi mo kasi limited slot lang ang available for this company's full-time model. Ani Viola, model din ito sa Paris. Oo, pero naisip ko ng slot mo at sinabi ko na kay Edison. Nasipat ni Viola si Edison na nakaupo na sa harap ng lamesa. Teka, kayo na ba ni Edison? Usisa nito. Naniligaw pa lang siya sa akin. Bakit hindi mo pa sinasagot? Napapaihi ka sa kilig noon sa tuwing nakikita siya. First love mo nga siya, sabi mo. Gaga, huwag kang maingay. Sita niya sa kaibigan. Halika na. Pagkawan ay yaya niya. Sabay na sila ni Viola na lumapit kay Edison. Nagpasa ng resume ang kaibigan niya sa chairman. Ikaw pala si Viola Rosewell, ang babaeng nasa magazine na hinahalikan ni Redson. Ani Edison nang mabasa ang resume ni Viola. Umasim na ang mukha ni Viola. Mortal kasi nitong kaaway si Redson noon. Pinagpapantasyahan pala ng lokong yun ang picture ko? Ani Viola. Sabay pa silang tumawa ni Edison. Maya-maya ay nagkasundo rin sila na tanggapin si Viola bilang full-time model ng EG Fashion. Salamat Edison kasi napawi ang lungkot na kaibigan ko. Natanggal kasi siya sa agency niya sa Paris kaya jobless siya ngayon. Anya sa binata nang silang dalawa na lamang ang nasa opisina. Hindi na kasi nagtagal si Viola at may lakad pa raw ito. Come here, baby. Tawag ng binata. Tumayo naman siya at lumapit dito. Napatili siya nang yapusin siya nito sa bewang kaya napaupo siya sa kandungan nito. Giving Viola a job isn't free, Yuna. Anito. At anong gusto mong reward ha? Be my girlfriend. Bigla siyang nasabik at nabuo rin ang kanyang pasya na sagutin na ang panliligaw ng kanyang boss. Ang totoo, nag-alangan lang ako sagutin ka kasi gusto kong matiyak na talagang seryoso ka sa akin. Pero ngayon, wala na akong dahilan para mag-alinlangan. Edison, I'm accepting you as my boyfriend now. Anya at ikinawit ang kanyang kamay sa batok nito. Thank you, Yuna. Buong-buo na ang pagkatao ko ngayon dahil nakuha ko na ang pangarap kong babae. Nakangiting sabi nito. Talaga? Yeah, and I can't afford to lose you. I love you, Yuna. I love you too, since my childhood, Edison. Natawa ito. Puppy love lang ang una, Yuna. But thank you for not stopping on admiring me. Promise, I will not break your heart. Likewise, pero mas naniniwala ako sa kilos kaysa salita. Okay, from now on, you're my boss. Ask me anything and I'll give it to you. Anything? Yeah. Birthday ng mami ko sa last Sunday ng buwang to. Gusto ko siyang bigyan ng bonggang golden birthday celebration suot ang design kong damit. Can I use your indoor garden here as a venue? Sure, baby. May 3 weeks pang paghahanda. Thank you, Edison. Inunahan na niya ito ng halik sa mga labi na dagli naman itong tinugon. 2 linggong naging abala si Yuna sa rehearsal ng fashion show dahil isa siya sa rarampa suot ang mismong design ng damit. Sabado ng tanghali ay pinuntahan siya ni Edison sa rehearsal studio.
Lunch break na, baby. Sabi nito nang salubungin siya sa backstage. Saan tayo magla-lunch? Sa indoor garden na lang. Nag-order na ako ng lunch sa restaurant ng kuya ko. Baka parating na yun. Sige, mas gusto ko rin kumain sa garden. Refreshing kasi ang ambience. Inakbayan na siya ni Edison at sabay silang naglakad palabas ng studio. Pagdating nila sa indoor garden ay sumunod ang gwardya dala ang order ni Edison na lunch. Siya nang nag-ayos ng pagkain sa bilog na lamesa katabi ng swimming pool. Nakausap mo na ba ang mami mo tungkol sa birthday niya, Yuna? Tanong ng binata nang kumakain na sila. Sinabi ko na sa kanya na dito sa Quezon City ang celebration ng birthday niya. Pumayag siya kasi hindi rin makakauwi ng Benguet ang ate ko dahil busy. Maselan pa ang pabubuntis niya. So, alam na rin ba ng ate mo ang sorpresa mo? Oo, pero hindi ko pa nasabi sa kanya tungkol sa'yo. Bakit? Bawal ka pa bang magkanobyo sa edad mong yan? Mahina itong tumawa. Natawa rin siya. Hindi naman. Hindi pa ako ready magtapat kasi first time ko nga nagkanobyo. Pinagkatiwala kasi ako ng parents ko kay ate. Kaya may say siya sa pagpili ko ng lalaki. Sandaling tumahimik si Edison at nag-focus sa pagkain. As long as you love and trust me, Yuna, I believe you will defend me from your family's judgment. Anito paggawan. Oo naman, matanda na ako para dumepende lang sa desisyon ng pamilya ko. Kilala na kita kaya kahit ano pa ang sabihin ng iba sa'yo, hindi kita huhusgahan. What if your parents won't accept me as your future husband? Napapangiting tinitigan niya ito sa mga mata. Sure ka na ba na ikaw ang future husband ko? Well, I'm pretty sure. Unless you refuse me. How can I refuse the only man I dream of being my husband? Lumapad ang ngiti ng binata. Nasa isip ko na gusto na kitang pakasalan, Yuna. Pero ayoko madaliin ka. Gusto ko ring ma-enjoy muna ang boyfriend-girlfriend relationship natin. Wow, ginagulat mo ako palagi, Edison. I thought I was the only one who's madly in love with you. Pero mas atat ka pa pala kaysa sa akin na pakasalan ako. Am I too obvious, baby? Humagigig siya. Yeah, but I like you while acting aggressively. Ganoon ata talaga kapag nakuha mo na ang inaasam mong tao for more than a decade. Seriously? Never ka bang na-in-love sa ibang babae? You're surrounded by those high-profile ladies in the fashion industry. Honestly, I tried to entertain women who obviously like me. But I couldn't feel the spark. Mabilis akong mainip sa mga babaeng nakakausap ko. Kaya napagkakamalan akong suplado. Sa tuwing may achievement kasi ako natatanggap pa sa fashion designer, ikaw ang una ko naiisip. Because you're the reason why I succeeded in this industry. And I know there's no way to forget you. Having you as my girlfriend now is the peak of my success. Seryosong pahayag nito na nagpaantig sa puso ni Yuna. But what if our relationship fails? I won't allow that to happen. But if it ever happens, I will consider it my worst failure. Losing you is like losing everything to me, Yuna. So please, don't let our relationship fail. Can you? Ngumiti siya at ginagap ng kamay ni Edison na may hawak sa kutsara. Promise, puprotektahan ko ang relasyon natin. Buong buhay ko rin hinintay ang pagkakataong to, babe. Thank you. Hinawakan din nito ang kanyang kamay at ginawaran ng halik sa likod. Pagsapit ng kaarawan ng ina ni Yuna ay buong araw abala ang dalaga. Libreng pinagamit ni Edison ang indoor garden ng kumpanya nito para sa venue. Tinulungan pa siya nito sa pag-aayos ng hardin. Naabala na kita, babe. Kaya ko nang tapusin ang decoration ng garden. Sabi ni Yuna habang naglalagay ng sariwang puting rosa sa gilid ng pathway. Maaga pa naman. 3:00 pa ang press conference na dadaluhan ko. Anito, ito ang nag-aabot ng bulaklak sa kanya. Makakaabot ka ba mamaya sa party? Sinabi ko sa parents ko na 5:00 ng hapon magsisimula ang party. I'm not sure pero sisikapin ko makahabol. Mamaya rin sana kita ipapakilala sa parents ko. Excited din ang ate ko na makilala ka. Alam na ng ate mo na ako ang boyfriend mo? Eksaheradong saad nito. Sinabi ko lang na may boyfriend na ako pero hindi ko nabanggit ang pangalan mo. Gusto ko kasi mamaya kita ipakilala ng personal sa pamilya ko. Natigilan siya nang mapansing naging uneasy si Edison. Hinawakan niya ito sa kanang kamay. Anong problema, babe? Tanong niya. Nothing. Kinakabahan lang ako. Bakit ka naman kakabahan? Mababait ang pamilya ko and I'm sure they will like you. Tipid itong ngumiti. Na dumating si Joshua ay nagpaalam naman si Edison. May meeting pa umano ito.
4:00 pa lamang ng hapon ay dumating na sa EGF building ang parents ni Yuna. Sinalubong na niya ito sa lobby. Ready na ang venue, Mom, Dad. Masayang batid niya. Wait, akala ko ba sa hotel ka nag-book ng venue, anak? Private company building to eh. Sabi ni Lori, ang kanyang ina. Dito po ako nagtatrabaho bilang fashion designer at part-time model. My boyfriend owns this company. Nasabi na rin ni Yuna sa kanyang mga magulang na may nobyo na siya. Really? Makikilala ko na ba ngayon ng boyfriend mo, anak? Yes, but he will be late. May dadaluhan kasi siyang press conference. Ang swerte mo naman sa boyfriend mo, anak. Sabi naman ni Hector, ang kanyang ama. Yes, Dad. At magugustuhan niyo siya once nakilala niyo. Pumasok na sila sa indoor garden. Abala na ang staff ng restaurant kung saan nag-book for catering si Edison. Dumating na rin ang mga pagkain. Wow, ito ba ang sorpresa mo sa akin, anak? Nagagalak na tanong ni Lori. Yes, Mom. At meron akong sorpresa sa'yo. Tinawag niya ang wardrobe staff na babae na kapapasok lang dala ang nakakahong dress ng mommy niya. Kinuha ni Yuna ang kahon ng damit at binuksan sa harap ng kanyang ina. Mom, this gold evening gown is personally designed by me. Ito ang isusuot mo ngayon. Anya at inilabas mula sa kahon ng damit. Wow, ang ganda, anak. You finally fulfill your dream. Thank you. Ani Lori at kinuha ang damit. Isuot mo na ang damit, Mom. May banyo rito. Samahan na kita. Okay. Iginiya niya ang ginang sa palikuran. Tinulungan niya ito na maisuot ang damit. Paglabas nila ng banyo ay dumating na rin ang ate Yvonne ni Yuna. Suot din ang binigay niyang gold dress, katulad sa kanyang dress. Gold kasi ang motif nila. Nasaan ang boyfriend mo, Yuna? Tanong ni Yvonne. Malalate siya, ate. Dumating na rin ang invited guest natin. Ikaw na mag-entertain sa kanila kasi mas kabisado mo tong building. Okay, ate. Ikaw na bahala kina mommy. Dapat bago sumapit ang 6:00 ay magsimula na ang party. Sige. Nagtungo naman siya sa entrance ng hardin at sinalubong ang mga bisita. Dumating na rin si Viola at ibang kaklase nila nung college. Saktong pagsapit ng 6:00 ng gabi ay nagsimula na ang party. Nag-hire pa si Yuna ng orchestra at dancers. Ano na, Yuna? Wala pa ba ang boyfriend mo? 8:00 na ng gabi. Inaantok na si mommy. Ani Yvonne nang lapitan siya nito sa buffet table. Papunta na raw siya. Traffic kasi kaya natagalan. Anya, kumukuha na siya ng pagkain dahil ginutom na siya. Maya-maya ay dumating din si Edison. Sinalubong na ito ni Yuna. Dumating ka na rin, baby ko. My family's eager to meet you. Excited niyang sabi. Is the party okay? Yes, at sobrang nag-enjoy ang mommy ko. Come on, let's meet my parents. Hinila niya sa kanang kamay ang binata at dinala sa lamesa kung saan nakaupo ang parents niya at ate. Mom, Dad, ate, my boyfriend is here. He's Edison Guerrero, the famous fashion designer. Nakangiting pakilala niya ng nobyo sa kanyang pamilya. Automatic mong napatitig ang parents niya kay Edison. Baka sa mukha ang pagkawindang. Nice to meet you, sir, ma'am. Magalang na mabati ni Edison sa mag-asawa. Edison Guerrero? Maya-maya ay bulalas ni Yvonne. Baka sa tinig ang tensyon. Bigla rin itong napatayo. I expected you to know him already, ate, sabi ni Yuna. Nagulat siya nang lapitan siya ni Yvonne at hinila sa kanang kamay. Dinala siya nito sa gilid ng pool na wala masyadong tao. Ate, bakit? Takang tanong niya. Paano mo naging boyfriend si Edison Guerrero, Yuna? Usig nito sa matigas na tinig. Childhood crush ko si Edison. Nung nag-deliver ako ng bulaklak dito, nakita ko siya at bigla niya akong kinuhang model at naging fashion designer. Inamin niya na matagal na rin niya akong gusto at niligawan niya ako. Nakalimutan mo na ba na si Edison Guerrero ay kinaiinisan ni Yuri since elementary? Ate, wala akong kinalaman sa mga naging away ni Edison at Kuya Yuri noon. Isa pa, ang naging alitan nila ay dahil sa honor competition. Wala kang alam, Yuna. Asik nito na ikinawindang niya. Bakit? Ano bang problema kay Edison, ate? Balisang usisa niya. Edison is the reason why Yuri ended his life. Natigalgal siya at napalingon kay Edison na kausap ng kanyang mga magulang. Umiiyak na ang kanyang ina. Maaaring dahil sa na-trigger na galit. Totoo ba yan, ate? Nauutal niyang tanong sa kapatid. Oo. Wala kang alam noon kasi na-trauma ka matapos makita si Yuri na walang buhay sa ospital. Nagpa-imbestiga si daddy sa school ni na Yuri
at natuklasan nila na nagpakamatay si Yuri dahil sa pressure sa pag-aaral at na-depress ito nang matalo sa laban nila ni Edison. Edison challenged Yuri na once si Edison ang maging top 1 sa final exam, magda-drop out si Yuri. Sinabi yun ng kaibigan ni Yuri. Pagkarinig sa kwento ng kanyang ate ay nangatal ang kanyang kalamnan dahil sa hindi matansyang emosyon. Nang lapitan siya ng nobyo ay tuluyang lumaya ang kanyang mga luha. Naitulak niya sa dibdib ang binata. Tell me, Edison, kaya ka ba kinakabahan na makilala ang pamilya ko dahil may atraso ka sa amin? You pressured my brother, which caused his depression. Puno ng hinanakit niyang sumbat sa nobyo. Yuna, I'm innocent. Depensa nito ngunit pinigil niya. Sinungaling. Lumuluhang singhal niya rito. My brother is my favorite person. Kahit barumbado siya, kaya niyang itaya ang buhay niya maprotektahan lang ako. Since he died, I felt unsafe outside. At hindi ko matanggap na nawala siya dahil sa'yo. Magsasalita pa sana si Edison pero itinulak ito ni Yvonne sa dibdib. Stay away from my sister, Mr. Guerrero. I will pay for this venue. And don't bother us anymore. Anito. Nang hawakan siya ni Yvonne sa kanang kamay at hinila ay nagpatangay na siya rito. Ito nang kumuha sa bag niya at ibang gamit sa lamesa. Sumunod na rin ang kanilang mga magulang. Anak, anong problema? Bakit nagmamadali kayong umalis? Tanong ni Lori nang lula na sila ng van. Mom, bakit kalmado pa kayo ngayong nakaharap niyo ulit ang taong dahilan kung bakit namatay si Yuri? Nanggagalaiti sabi ni Yvonne. Nagtitiga ng mag-asawa, tila may lihim na hindi nasasabi sa kanila. Biglang tumahimik ng umandar ang sasakyan. Panay lamang ang hagulgol ni Yuna habang yakap ang kanyang ina. Pagdating sa kanilang bahay ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Dinig niya ang pagtaas ng boses ni Yvonne habang kausap ang parents nila sa sala. Yuna, pwede ka bang makausap? Maya-maya ay tanong ng kanyang ina na nasa labas ng kanyang kwarto. Pasok ka, Mom. Paus niyang sabi. Nagpalit na siya ng damit. Pumasok naman ang kanyang ina at lumuklok sa gilid ng kama. Anak, I'm sorry. I messed up the party you prepared for me. Tinabihan niya ito. Mom, it's my fault. Hindi ko alam na may kinalaman si Edison sa pagkamatay ni Kuya Yuri. No, hindi lang aware si Yvonne sa totoong nangyari at napuno ng galit ang puso niya dahil sa pagkawala ni Yuri. Pinaliwanag ko na sa kanya ang dahilan kung bakit hindi kami natuloy sa pagdemanda kay Edison at sa pamilya niya. Hindi naniwala si Yvonne na inosente si Edison. Ho? Ano po bang nangyari? Naguguluhan na siya. Hindi pressure sa pag-aaral ang dahilan ng depresyon ni Yuri, anak. Kung ganon, ano pong dahilan? Hindi nakaimik ang kanyang ina nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa mesita. Dinampot niya yon at binasa ang chat ni Edison. Sinabi nito na naroon ito sa labas ng bahay nila. Si Edison, nasa labas siya. Anya, papasukin mo siya anak na makapag-usap tayo ng maayos. Udyok ng kanyang ina. Bumuntong hininga siya at nagpa siyang puntahan si Edison. Sumunod din ang kanyang ina. Pinagbuksan niya ng gate ang bisita at pinapasok. Thanks for giving me a chance to talk to you, Yuna. Balis ang sabi ng binata nang makapasok. Iginiya niya ito papasok ng bahay. Naroon pa rin sa salas ang daddy niya at si Yvonne, pero kalmado na ang ate niya. Tila alam na rin ang totoo. Ikaw na magpaliwanag kay Yuna, Edison. Sabi ni Lori nang makaupo silang lahat sa couch. Katabi niya si Edison at kaharap ang kanyang mga magulang. Hihingi muna ako ng sorry kung hindi ko kayo kinausap ng personal noon, ma'am, sir. Ani Edison sa mag-asawa. Pagkuha na'y humarap ito kay Yuna. Yuna, I know you hate me this time, pero kailangan mo malaman ng totoo. Hindi nagpakamatay si Yuri dahil sa pagkatalo niya sa competition namin noon. Anito, pero bakit na-depress si Kuya? Yuri was diagnosed with AIDS. He got it from the woman he had the one-night stand with before. Bunyag nito. Nawindang si Yuna at napatitig sa kanya mga magulang. Totoo ba yun, Mom? Dad? Kastigo niya sa mga ito. Tumango ang kanyang ina. Oo, anak. Nalaman lang namin ang sakit ni Yuri pagkatapos ng autopsy. Nakita ko rin ang medical record na naitago niya sa kwarto. Siguro dahil natatakot siyang magsabi. Ani Lori. Ibinalik niya ang atensyon kay Edison. Bakit alam mo na may sakit si Kuya Edison? Tanong niyang umiiyak na. Pagkatapos ng final exam namin, kinausap ako na Yuri. Nagsorry siya sa akin. Then sinabi niya na may AIDS siya.
Natakot daw siya at walang ibang nasabihan kundi ako. Kung sakaling mamamatay raw siya, ako na raw ang magsabi sa parents niyo tungkol sa sakit niya. I promised to help him. Pero nung pauwi na kami, nagpaiwan siya sa classroom namin sa 3rd floor. Binalikan ko siya pero nakita ko siya na handa ng tumalon. Sinubukan ko siyang pigilan pero huli na. I was traumatized after seeing Yuri lying in his own blood. Ilang gabi rin ako walang tulog noon. Hindi makapagsalita. Emosyonal nitong kwento. Napaluha na rin. Napahagulgol na siya at niyakap si Edison. Nag-iyakan na rin ang parents niya, maging si Yvonne. Pagkatapos ng madamdaming usapan at pagkakaintindihan, ay naglaho rin ang pansamantalang galit sa puso ni Yuna. Hindi muna niya pinauwi si Edison at sinamahan siya nito sa hardin. Sorry Edison, nabigla ako kanina kaya nawalan ako ng kontrol sa emosyon ko. Hindi kasi sinabi sa amin ni na Mommy ang totoong dahilan ng depresyon ni Kuya Yuri. Sabi niya nang makatabi sa bench si Edison. Okay lang Yuna. Alam ko na naintindihan ako ng parents mo. Kasi nakausap sila ng mga pulis noon. Lumabas din kaagad ang autopsy report at nasabi ko lahat ng totoo sa mga pulis. Kaya hindi natuloy ang demanda ng parents mo sa akin noon. Na-depress din ang ate mo at hindi naniwala sa paliwanag ng parents mo. Na-trauma rin ako noon at hindi ko matanggap ang pagkawala ni Kuya. Kaya wala akong alam sa mga nangyari. Inuwi ako noon ng lola ko sa Benguet at doon ako nagpagaling. Hindi na rin binanggit ng parents ko tungkol sa pagkamatay ni Kuya dahil ayaw nilang bumalik ng sakit. We just moved on. Pero si Ate Yvonne, hindi ko akalain na nagtanim siya ng puot sa'yo. Hindi ko rin siya masisi kasi sobrang mahal niya si Kuya Yuri. Naintindihan ko. Hindi ko na binanggit sa'yo ang nangyari noon. Kasi akala ko aware ka na rin sa totoong dahilan ng pagpapatiwakal ni Yuri. Bumabalik pa rin kasi ang trauma ko sa tuwing napag-uusapan siya. Kahit ako ayaw nang balikan ang nangyari. At least na malinaw ng lahat. And I hope we can all move on without pain remaining in our hearts. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Niyakap naman siya nito at hinagkan sa noo. Thank you, Edison. Kasi hindi mo hinayaang magtagal ang misunderstanding natin. You just proved to me how much you love me. Of course, I will do my best to protect our relationship. Bago namatay si Yuri, sinabi niya na papayagan na niya akong ligawan ka. Pero hindi mo ako niligawan. Natakot kasi ako at nawalan ako ng chance kasi naging busy ako sa pag-aaral at trabaho. At dahil nga akala ko ay kinasal ka na. Napangiti siya at tiningala ang gwapong mukha ng kanyang nobyo. Is it worth it having me as your girlfriend, babe? No. Ano? Bakit? Itinulak niya ito sa balikat. Hindi na sapat sa akin na girlfriend lang kita, Yuna. I want you to be my wife. Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Bigla naman itong tumayo at lumuhod sa kanyang harapan. Nagulat siya nang maglabas ito ng pulang kaheta mula sa bulsa ng pants nito. Dapat kanina sa party ng mami mo ito mangyayari. Kaso nagkagulo. So I'll do it now, baby. Anito at binuksan ng kahon. Yuna Marie, my one and only crush, and now my true love. Will you be my wife for the rest of my life? Masuyong tanong nito. Ilang sandali siyang natigilan. How can I refuse my first crush and first love's marriage proposal? I'm always dreaming about this scene, babe. Anya paggawan. So, is it a yes, baby? Yes. Tumayo na ang binata at mabilisang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Paggawan ay pinaghinang nito ang kanilang mga labi. Isang buwan ang lumipas ay nakausap din ni Yuri ang parents ni Edison. Kararating lang ng mga ito mula US at inimbita sila para sa dinner kasama ng kanyang pamilya. Finally, ikakasal na ang pinakamabait kong binata, sabi ni Monica, ang ina ni Edison. Magkakasalo sila sa hapunan at nakasama pa si Redson at ang bunsong girero na si Jameson. You two are perfect for each other, Yuna and Edison. Sabi naman ni Sergio, ang daddy ni Edison. Thanks, Dad. Panabay na nila. Maya-maya ay napatingin si Yuna kay Redson na kanina pa matalim ang titig kay Edison. Ayaw mo bang maging sister-in-law si Yuna, Redson? Tanong ni Sergio sa isang anak na binata. Dad, it's disgusting. Sa dami ng pwedeng pakasalan ni Kuya Edison, ang babae pang unang nang busted sa akin. Angal ni Redson. Tumawa silang lahat. Nakatuwaan pa nila si Redson na nagbiro, pero sa huli ay pinakita rin ang suporta sa kanila. Kay tagal kong inasam na maging akin si Yuna,
Kaya walang makakapigil sa akin na pakasalan siya. Proud na ni Edison. Di sa'yo na siya. May Viola naman ako. Pagmamalaki ni Redson. Hindi ka magugustuhan ni Viola kasi kuripot ka. Money's life sa babaeng yun. Sabad naman ni Yuna. Nagtawanan na naman sila. Hindi pa man sila kasal ni Edison ay ramdam na ni Yuna ang masayang bonding ng kanilang mga pamilya. At nang maikasal nga sila ay lalong naging close ang mga magulang nila. At mas sumaya nang magpositibo sa pregnancy si Yuna. Kahit buntis na siya ay tuloy ang pagtulong niya kay Edison sa negosyo nito at isa na rin siya sa sikat na fashion designers ng bansa. Maraming nasisirang relasyon dahil sa hindi pagkakaintindihan at maling akala. Minsan, ang pinakamalaki nating kalaban ay hindi ang problema, kundi ang mga assumptions na hindi natin na-clarify. Pero sa tamang komunikasyon, ang lahat ay maaaring maayos. Napatunayan nilang mag-asawa na kapag para sa iyo ang isang tao, kahit gaano pa kayo katagal hindi nakita, at kahit anong pagsubok ang dumaan, tadhana ang magdadala sa inyo sa isa't isa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.